natin kung sino nga ba ang magwawagi dahil momentum ang kailangan kunin dito knowing na ang Echo ay nasa losing slump din nung week number 4 at same goes with Smart Omega. Parang pinakamaging trajectory dito ng mga teams if you are coming from a lose streak is either super magpalit ka ng strategy or i-polish yung most of the time na ginagawa nyo na. Pinakainaabangan ko dito is kung paano magiging drafting pattern nila Coach Lembot na rin and Coach Stronger. Lalong-lalo na meron silang player na galing sa global ban system. So iba yung sequence kasi pag global ban. Pero it's something na pwedeng gamitin din na strength sa drafting ng Smart Omega. But it's still gonna be Fred rin. By the way, para dito kay Andoryu of Smart Omega, which is 3 games na ginamit niya sa MPL. Yeah, actually pati sa MPL, last season, isa rin ang Fred rin sa mga heroes talaga na tinututukan niya. Pero speaking of tutukan, hindi ka pwedeng umalis pag natutukan ka ng isang Arlot and this Barat. So, staple picks na to, no? Lagi sa first phase. Kapag kalusot ang Arlot, kukunin ka agad yan. Tsaka hindi pa kasi siya sure kung saan na ilalagay. Considering na meron pa dito nga Barats, pwede mag-X lane. Yung Arlot pwede X lane, pwede ding Roma. Actually, so very flexible. So parang hindi pa nagbibigay dito ng bits of information ang Echo talaga kung saan at alin mapupunta ang mga heroes na to. So para sa Omega, pwede sila mag-secure ng gold lane nila. And Novaria has been opened nga pala. So ang kukuha nila dito is XP lane and kanilang post 4. So mataas ang vision, mabilis ang clearing ng minion wave and even for objective taking. Sinecure na agad. At parang medyo deny pick na rin in a sense dahil alam naman natin na isa sa mga prio picks din ng Echo for their mid laner ang Novaria na itong si Sanji. Pero this time, hindi pa nare-reveal sa atin yung katanungan, no? Ano nga ba ang magiging gold lane matchup? Kasi kung in the previous weeks, medyo nakikita natin yung dalas na pagpaprioritize either sa carry, tas nag-transition into a Roger. Ngayon parang hindi muna yun ang ginagawa nila at may napakaraming nag-e-emerge na panibago such as yung Luyi na gagamitin na rin ni Sanji. Oo nga, no? Parang right after nung week number 3, umangat na talaga yung demand para sa isang Luyi. Actually, even sa RG pag nag-RG kami nila Manjin, may nakakasalubong kami mga... Lumuluyi. Lumuluyi na talaga. So I think isa sa mga kailangan bantayan ito ng Smart Omega. Kasi yung ganitong klaseng lineup, may tendency talaga na, syempre, meron kang Fred Rain, haharap yan. So yung dispersion and rotation, kapag na-activate yun, masakit yun para sa isang Luyi. Pero ngayon, aalisin na rin itong Yuzhong na potential talagang kumounter out dito sa isang Novaria. So probably dahil nagban dito ng Yuzhong yung Smart Omega, ang gusto lang kuhanin na hero for Benicute is medyo stationary. Could be Ixia, pwede din yung mga carry, actually, or even na Brody dahil yun yung mga usually maganda. Or actually, yun yung gusto kuhanin na Smart Omega, kaya nila binan. So ngayon naman for Echo, since sila yung last na magpipick para yun sa ating game, pwede na nilang i-reveal yung kanilang, kung alin ba talaga ang XP lane nila. Actually, pwede pa silang kumuha ng ibang hero for Sanford. And by the way, yung Therese Laban is para ma-force na yung Arlot is mapunta na sa XP lane. Kasi nililimit na agad ng Smart Omega na okay ba na natin yung Yuzhong para hindi na naman flex yung Arlot kasi ginagamit din siya ni Jayco. At saka ang gandang isipin na mapipigilan o mawawala yung threat ng isang dragon pagdating sa mga objective takes. Kasi I think kaya napag-usapan din natin prior to this game na katakot-takot yung stats ng Echo pagdating sa mga objective takes talaga. Which is kinakailangan ng makipagsabayan muna doon sa particular na aspeto na yon ng Smart Omega. So yung mga ganoon na medyo magiging problema talaga na XP laners para dito kay Sanford, no? Sige, inarrow down na lang natin gaya ng sinabi dito ni Chantel na Arlot na lang at least para kahit papano, matapatan din naman siya ng CC in a sense at meron silang, kumbaga, ideya na kung ano yung mga pwedeng mangyaring play from Echo. Isa sa mga napansin ko dito, binan yung Claude. Pero sabi dito ng Echo, sige na, kumuha na kaagad tayo ng Nathan. Pero, hanggang ngayon kasi wala na akong duda na ako sa Nathan Bakit? Kasi simula nung nakita natin na may Nathan jungle, parang duda na ako sa isang Nathan. Saan mapupunta talaga, kung saan mapupunta talaga. Kasi itong Barats, pwede mo ilagay sa XP. Itong Arlot, pwede mo ilagay sa ang dami, napaka-flex. Ang pinaka-alam mo, or pinaka-fix lang dito na hero for Echo is yung Luyi. So ngayon for Omega, medyo mapaisip din sila. Alin nga ba talaga or saan mapupunta? Actually, tricky dito kung ano yung magiging marksman nila kasi sila din yung nagbawas ng isa. Probably Harit kaya? Harit pwede din actually. Pero carry, dahil nga Barats, Arlot, kasi depende pa kung saan mapupunta yung Arlot para safe na lang din
And XP lane nila yung CC, so I am the power of Hadja. light. Wow, okay. Para siguro sure na makuha nila yung Nathan. Oh, tsaka ano, matagal-tagal nang naging ano ito, yung trend to eh, 'di ba? Yung Kaja Kari, minsan Kaja Bea. So ito na talaga yung gusto ng Smart Omega. May isa kagad silang mapapatumba dito sa composition na meron sila, pero may kabitinan sila pagdating sa sabihin nating AOE CC Yeah. damage in unit tawag dito CC or damage. So ngayon, ano ang magiging final pick ng Echo? Is it going to be Amash? Wow! Pala na-open, ang dami na-open actually dahil doon sa draft na yun. Well, to be fair, parang mas maganda na ito yung ilagay nila sa post 4, post 5, pero depende din eh kung Oh, hindi pa tayo sure. Grabe ang sa CC, Ganda ng lineup, grabe. magdadash kasi na inaano kayo, binivisualize ko kung paano yung magiging laning. Pero abangan na lang natin Yeah, kung saan nila ilalagay. Ang dami nating aabangan dito. Pero syempre, kaabang-abang din ang ating audience prediction. Kapansin-pansin na napakataas talaga para sa Echo. Yep. Pero again, ibang halo na ng Smart Omega ang ating makikita. Ito na yung SK plus Kagawan plus Andoryu. Ito na ang ating mga line-up. Yep. Ngayon, wow, si Jom dito napilitan ding mag-purify dahil nga sa CC na meron ang kupunan ng Echo. Parang kinakailangan talaga, no? Kailangan parang may extra ligtas points na rin siya pa nagkataon, pang ligtas Ligtas points. sa sarili. Oo, yun yung Tama, gusto niya tama. gawin. Well, actually, para dito din kasi sa lineup ng Smart Omega, parang more on scaling kasi Yeah. carry, even Novaria. So, kailangan talaga yung maging maingat as much as possible at ayaw mo na maikutan ka. But talagang abangan din dito kung paano yung magiging laning. In terms of poking ng Nathan and even itong carry, kaya naman, pero medyo delikado. Bawal lumapit yung carry dun sa Nathan. Yun nga Sobra. eh. Parang position talaga, no? Kailangan nilang ingatan kung saan nila ipoposition talaga itong si Joe. Yep, speaking of position, ang dami rin kasing ways para makakalap ng information talaga yung Omega ngayon. So, medyo pakiramdam ko ay tricky siya in a sense na kinakailangan talaga ay on point yung magiging paghuli mo, pag-burst down mo kapag ka meron kang talagang inattempt na hanapin dito sa side ng Echo. Dahil nga, hinihintay pa natin din yung damage, medyo scaling. So, hindi rin siguro natin masyadong aasahan pa yung sobrang all-out aggression for them not until makakuha na nila ng items. And actually, kung titingnan mo nga, no, Smart Omega, maganda yung mid to late game na damage na meron sila dito. Of course, meron silang carry, may panghuli sila itong si Mark, no? And at the same time yung vision din na manggagaling dito kay Ukir. Actually, ilan to sa mga heroes na ginagamit din ni Ukir even nung nasa MDL pa siya. So ngayon, aabangan natin para sa Echo kasi mahaba-haba pa naman eh. Kumbaga, testingin natin yung bagong barangay. Kung paano yung rotation nila kasi pagka naging masyado naman mabilis, baka sila mismo ang hindi makahinga dun sa play na gusto nilang gawin. So kita-kita niya talagang nililimit din ng mga players kung paano nila gagamitin yung kanilang mga skills. Kasi diba most of the time yung first blood is either doon malapit sa may XP lane kasi doon nagro-rotate yung kanilang post 4 para mag-level 4 na agad prior the turtle objective. So medyo tahimik pa ang buhay dito sa may gold lane natin. Ngayon sinasabi natin na pwede naman pumalag pero huwag ka na lalapit kasi yung parang medyo magugulo saglit yung buhay mo. Oh, yun nga eh. Ang goal mo lang dyan sa gold deal, huwag kang mamatay, pre. Huwag ka lang mamamatay pero may mamamatay ba? Dito nas welcome. Ginamit na nga rin agad dito. Nasaluhan pa niya yung kanyang Star Shatter. Pero Andoryu, mukhang siya pa nga magiging first blood. Cartizzi medyo naghihingalo na rin. Pero si Ryota, grabe naman with the vengeance. Makakakuha sila ng isa pa. At yung turtle sa Echo pa napunta. 1-for-1, kasama yung turtle pero hindi pa tatapos dito si JP. Uy, final slash kaso hindi na niya kakayanin. Kamuntikan pang abutan doon ni Sanji. Pero sabi ni Sanford, kukuha na lang tayo ng isa pa. Napaka-ma-action na first objective para dito sa dalawang kupunan. Talagang we could call it actually even sa moment na yan kasi nagkapalitan, nagkaroon ng kill against the junglers. But at the same time, Echo still took that turtle rather. So pwede natin sabihin na ito na yung difference in terms of crowd control na rin pagdating sa hero composition kasi meron pang energy eruption kanina para pigilan pa si Andorra. And on time na yun para nandun pa sa middle lane si Mark. Okay, pero ngayon nakikita natin na ang Echo, no, para lang sa, kung hindi nyo napansin, XP lane masha po ang pinupull off ng Echo dito sa laban na ito. Lumamang sila doon sa naging exchange na yun dahil nakakuha sila ng turtle. Pero sabi ng Smart Omega, hindi kami basta-basta papayag kasi
again, kami pa rin na may hawak ng gold lead. Hindi biro ngayon ang naipakita sa atin ng dalawang teams dun sa first objective. Pero ang magmamatter din ay kung ano nga ba kabilis nila mako-convert ito. Mukhang may action ngang nagaganap nga dito sa baba. Appraiser's Wrath. Kaso hindi naman sasapat para ma-burst down dito si Sanford. Meron ding TP na Hindi Wala. Hindi na. Ano, kailangan lang na call for backup, call a friend. Call a friend. Yeah, at least kahit paano, no? Pero doon sa purple buff, pumunta itong si Carl TZ. Not sure kung nakuha niya yung purple buff dito ni Andoryu. Ay, hindi, nakakuha din naman pala ng purple buff dito si Andoryu. So ngayon, may kita natin na ang Echo, kumbaga, dapat sila yung nagde-dictate ng tempo dito. Pero sabi nila, hindi, bagalan lang natin. Kasi alam naman natin kapag pagdating ng mid part, si Benny Cutie, a-action din yan. Kumbaga, kung last time meron tayong Claude and Louie na pinapadala, ito naman Nathan na ipapadala. Oo. Bigla na lang mawawala. And maganda actually dito yung ginagawa din ng Smart Omega na lagi nakatago sa may bush para yung mga pitik ng skill dito ni Sanji ay parang hindi masusure kung saan lalatag kasi yung crowd control na pwede niyang dalhin. And lamang din kasi sila pagdating sa vision. Pero Echo maganda yung kanilang positioning. Parang Astral Echo na gagamitin. Dota dito, medyo tinatry niyang i-zone ang dalawa. Low na very si Aray! JP. Si Sanford nga lang din Ay! doon sa likod pero makakuha pa rin ng turtle ay si Ukir. Nilalaban ng ito ng Omega. Andoryu na pagkikitnaan siya. Pero mukhang kakayanin niyang saluin ng damage si Sanford. Ay! Kaya yata ang mawawala. Dito as welcome ginamit ni Carl. Nandito na yung follow-up damage from Sanji. Andoryu will fall as well. Pero si Jom nandito na rin sa likod. Iniisa-isa yung mga mahuhuli niyang orca. At mukhang makakakuha pa siya. At maging si JP ay makaka-double kill na. Kaso siya rin ay mawawala. At napakarami nating nakita. Grabe, sobrang chaotic doon. Ano bang mga naganap doon sa laban? Oh, actually, nung moment na yun, kung mapansin nyo, akala natin na mamamatay na si Ryota pero sumakto yung Vengeance, yung 35%. Oo, 35% na damage against Sanford nag-reflect. So, in terms of positioning, yung sa Smart Omega dito, mas mabilis kasi yung damage per second nila as compared to Echo kasi kailangan pa muna nila yung spike nga ng damage ni JP. So, maganda rotation for them, magandang backup din. Pero kung papansinin nyo, lamang pa rin or very little lang rather yung lamang dito ng Smart Omega. Pabarya-barya lang muna. Oh, Aray ko pero na. yun, hindi pa barya-barya yung damage na binato ni Sanford. Binigla talaga ngayon si Jom. At hindi na yata makakakuha ng bawi sina Ukir at Mark. Napakarami ng respo na nakitang naglalakad papalapit mula sa Echo. Yun yung maganda yun, no? Para sa kupunan ng Echo na mabilis na talaga sila makakaresponde. Partida hindi pa ginagamit yung hindi pa fully na utilize yung diversion mula dito kay Sanji. Kumbaga, nagamit lang kanina, pinadala lang si... Binalik. binalik lang si Benny Cutie nung sumama doon sa team fight, di ba? Oh, parang dinispatch muna. Okay, I-dispatch muna dyan ka, sa dito station na to. Pero yun yung kinagandahan. By the way, we also have to take note that even Masha is scaling para dito sa lineup ng Echo. At yun yung pwede maging nightmare later on ni Jom. Kasi the more na gusto mo mag-free hit, parang hindi kasi laging merong ibang mumangat-ngat sa'yo which is the Masha. So crucial is yung next na lang magiging turtle team fight or pwede naman na pumunta muna for the Pugak game, yung split pushing yung ibang mga teams. Okay, so ngayon, available na rin yung Starlim Sight para dito kay Benny Cutie. Dalawa na ata ang item nito naka Pedro Febe na rin. Pero may hatakang nagaganap dito sa Turtle. Uy. Alam, ito na ata yung diversion Ayan play na na, ina-assign Uy, nila. napakaraming nandito. Hindi nila mahanap si Ukir. Pero meron ng sinimulan dito ang Omega. Makaka-out nga lang si JP. Pero sabi natin ni Andoryu, wag muna. Si Sanford iba rin ang tinatarget doon sa baba si Jom. Pero hahabulin din ni Benny Cutie. Kaya naman balik din tayo dito sa Turtle. Si Jom ay nawala na. At ang makakakuha ay si Andoryu muli. Sanji mawawala na rin. Sabay out lang mula sa ibang mga miyembro. Dahil sila Sanford naghahanap na lang ng mga pwedeng maging bawi. Kasi nakakuha na naman ng objective ang Omega. Grabe, kinakalmot-kalmot lang dito ni Sanford ngayon. May ipit si Atoy R. Kaya lang makakatakas din lamang bigla doon sa naging initiation na yon. Grabe, nararamdaman kagad natin si Sanford. Oo, talagang ngayon pa lang medyo kulang pa sa item yan. How much more Partida, later on. no? So ngayon talagang magulo ang nangyayari para sa Omega and Echo pagdating sa mga turtle team fights. At nung moment na yun, pwede sana na nag-focus sila on a specific player kasi majority ng mga players parang, ako dito, babayantanin ko to. So parang yung kulang pa sa burst damage and damage per second yung gusto nating sabihin. And the diversion into final slash. Oo nga pala, Ay, oo. magkasama nga pala. Hindi ka kukulangin dyan kasi again, 100% yung win rate ng Arlot plus Louie na combo dito sa MPL Season 13. So ngayon nakita na natin na may mga umaangat na bagong
meta at mga bagong heroes para sa season 13. Confirmed yung synergy. Sakit. Confirmed yung synergy nung dalawang heroes na to kapag ka nagsama. Wala pang nakakatapat talaga sa kanila. Though, surprisingly, nakikita natin ang Omega, despite na inaasahan natin medyo mid to late pa sila super magsa-spike. Yeah. Sobrang namamanage nila ma-secure yung objectives at makipagsabayan sa mga nakikita natin na objective na or turtle dance, kumbaga. Maganda rin kasi nga nila yung formation nila actually doon sa moment na yon kasi every time parang lagi nakadikit dito si Mark and even si Okir kay Jom. So parang pagkalatag mo ng Astral Echo, may vision ka lang kung saan magagaling. If ever na meron nalapit, naka-ready si Divine Judgment, tsaka kukuha dito yung Smart Omega kaya namang 1.1k gold. Pero speaking of gold, kung titignan natin for the marksman or gold gainers for this match, halos pantay lang. Let's say yung barya lang yung kalamangan. So inaantay dito for Echo is yung gold conversion into kills. Yeah, and ngayon may lamang na ang Smart Omega. And yung katanungan kanina na si Andorio na nga ba ang re-rescue sa bagong barangay. Parang nasa 9 minutes and 20 seconds pa lang tayo ng ating game. Pinapatunayan na niya lang may potensyal. Kaya ko makipagsabayan even kay Carl TZ. Pero may diversion play na sila gagawin ha. Layo ng pinanggalingan. Conceal likod! pa. Nandun na nga sila sa likod. Likod! Sa Cartizzi nga lang. Mukhang uunahin na siya. May onting sustain. Kaso hindi nakakayanin. Pero mas susunod Ready! naman si Job. At nandun na rin si Benny. Free hit lang. Sasaluhin nga lang din ng Vengeance ni Ryota. Pero si Andorio rin ay mawawala. Isa-stun pa din si Ryota. Hinahabol nila Benny. Pero mukhang medyo may kabagalan at hindi na ilalaban pa. But still, 2 for 1 ang nakita natin. At si Sanford hindi pa yata tapos. Gusto pa si Ryota. Aray ko mo! Nakakalmot pa pero meron diversion play. Yung Kira magiging punteriya nila. At inunaw ng bigla. Benny Cute in the rest of Team Echo. Wow, buhay pa! Wow! Grabe yung laban na yun ha. Oo, kung itsura ng Hira ay zona play din ang ginawa ni Sanford nung moment na yon. And it comes to show na pagdating dito sa Echo, yun ay scaling na binabanggit natin on Damasha. And also take note yung usage ni Cartizzi no kanyang Detona's welcome para medyo ma-delay yung pagkapatay sa kanya. Kaya nakarating din sila Benny Cute and the rest of Echo during that team fight. Oo, na-prolong yung team fight no? And ang maganda kasi mababa lang din yung cooldown ng diversion mula dito kay Sanji. Kaya nagamit niya. Kine-question natin first part, hindi super nagagamit. Kasi nga naman, kailangan pa ng items ni Benny. Kailangan pa ng item ni Sanford. At ngayon, na nakuha na nila yung mga second core item nila, going to a third items para sa kanila. Actually, itong Nathan nga, naka-Holy Crystal na rin So talagang mas masakit. Percentile magic damage para sa isang Nathan. At ngayon, kailangan bumawi ng Omega sa itaas yung Lord. Pero kaya namang dumipensa Oo. Ito, by the way, sobrang crucial pala kung paano mag-itemization ng Omega kasi meron kang Nathan na more magic damage na nako-convert tapos meron ka pang Masha. So yung damage per second taken is from magic damage and the physical damage. So kung ikaw yung roamer, alin ang uunahin? Lito ka na, no? Masakit both. Lito ka na kung ano uunahin mo. Kaya nga si Andorio dito, after Thunderbelt, nag-Radiant Armor kagad just to negate lang yung continuous magical damage mula kay Benny. Parang mapapatanong ka talaga, nagmamatter na ngayon yung headline natin ng sobra Yung Andorio to the rescue, lalo pat kakikita natin kay Sanford. Pag nahanap niya si Jom, wala na siyang pinapansing iba. Literal na dinidire-diretso lang niya, binaburst as much as possible at binubuhos talaga kahit nasabihin natin sobrang nauubos na rin yung HP niya. So dito na yata pumapasok yung pagka-glass cannon ng concept ng explainer ngayon ng Echo. Lalo pa at nasa medyo pa late game na tayo. So for sure, yung pag-group up ng dalawang teams hindi na malabo. So meron at merong magiging bantay kay Jom. Gaya na nabanggit kanina yung positioning, sobrang nakadikit lang sila sa kanya. Speaking of babantay kay Joma, most probably si Sanford yan. Siya, by the way, ay bumili ng Dire Heat na Roam Boots. Ay, sa likod. Ayun na. Kung sino gagamitin. Si Uker! Aray! Napakasakit at na-burst down agad. At mukhang itinutuloy na nga ng Echo itong laban si Mark. Isinunod nila. Kakayanin pa ba nila Jom at Andorio? Dahil si Sanford nandun na naman with the Thunderclap. At kinakalmot na nga sa ilalim ng Tori at hindi pa lalagpasin ng wala talagang makukuha. That's 3 members na napatumba na sinimulan na naman talaga ng nagwawalang Masha. Okay, pero papasok ba si Benny dito? Nagamit na niya yung kanyang ultimate. Tori lang ang nagiging punteriya ng Orca. Andorio, nandun yung taunt. Pero si Ato papasok na Uy, grabe naman, tinali dito. Pero mukhang makaka-out lang sila Sanji. Si Andorio pa yata ang mapapahamak pero makaka-dash lang din naman. Kaso doon natin nakikita. Kapag ang Echo yata ay nagsimula, yan na yung definition ng Express. Yun nata yung sinasabi mo kanina, Chantel, na kapag nagsama-sama at ginamit na yung diversion, mahirap talagang pigilan. Oo, ito yung sinasabi natin. Si Sanford actually,
after ng teamfight na to, dalawa pa yung makikill niya. Regardless kung nagkaroon ng trade sa kanya, kung naman yung naging kapalit Ayun, against Omega. Diretso ka lang kasi meron ka pang added HP. 3 HP bars. Gamitin mo na lang sa makabuluhan. Parang ganun yung nangyari. Kasi regardless, meron naman na siyang damage. Again, kumuha din siya ng dire hit. So, yung ano dito for Echo, ang call nila kay Sanford, kuhanin mo yung mga malalambot. Ukir and even Jom. Tsaka naka-lethal ignition din to kaya talagang masakit yung bawat hampas. And remember, kapag nababawasan siya ng bar, HP bar, nare-reset din yung Thunderclap na ulti niya. So talagang nakapitalize dito ni Sanford, 6-2-5 na KDA. Pero ang kailangan matyagan ng Smart Omega, saan bang damo tatapak dito ang diversion ng Echo? Ayan, ang laki ng range. Tsaka gaya nung sinabi mo, si Sanford dito, kaya parang okay lang din sa kanyang lumusob na sa torre kasi go lang, makakakuha tayo ng isa pang Thunderclap, pero simulan na. Fiora dito, ginamit na yung Vengeance. Maka-out lang si Benny Cutie, pero nakita naman natin doon na wala na ang Vengeance. Gagawin natin si Carl! At mababurst down ng Smart Omega. Walang retry ngayon para sa mga Orca. Naku, pero mapapa-atras dito ang Smart Omega kasi nga naman na-flow din yung may top lane. Pero ngayon ang Echo, kailangan nilang mag-ingat. 27 seconds, wala ang kanilang main jungler, Echo 4v5. Ang magiging sinunod dito na yung final slash! Sinimulan na nga, Andorio, pinurse down din bigla. Kung wala kaming jungler, tatanggalin din daw nila yung sa kabila. Pero mukhang ang Omega ang plano ay na-reveal na rin ang ibang mga miyembro. Wala nang labang ipagpapatuloy pero nagka-pick off talaga na naman. Grabe ang Echo dito. Maganda rin yung pagbawi ni Smart Omega pero napapabawi nila! Eto na pala, may laban pala. Binibiro lang namin kayo pero napakaraming nahuli Grabe! at nahigop. At mukhang sunod-sunod, triple kill para dito sa Bagyo. Pero meron yata nga abutan, hindi. Naiwasan pa ni JP yung Star Shatter. Gaano kahirap ito para sa Smart Omega? Naramdaman kayo kanina ni Borito kasi kamunti ka na. Pero sobrang hirap ito for Smart Omega kasi nakita niyo yung patong-patong na skill. Meron kang diversion play, tapos tuloy-tuloy lang para na kay Sanji. And then we also have to commend din yung pagpasok ni Benny Cutie nung moment na yun. Although, kinaganahan for them is yung kanilang mid lane turret ay buhay pa naman. So magiging madali for them na dumepensa. Although mataas ang chance na bumigay yung bottom lane nila. Nako, kailangan kumapit ng Smart Omega. 4.8k gold lead. Nag-i-invest na rin into an immortality ang ilan sa mga members dito ng Echo. Ito yung sinasabi natin good nag-go ang Smart Omega na kung patayin itong si Ayun, no? si JP, kaya lang ang problema hindi nila na take down at ang ganda ng diversion play na ginawa ng Echo doon. Oo, meron din kasi immortality si JP nung moment na yun. So, ang laking factor talaga. Tapos nakapag-dash away pa. Even Sanford ginamit niya, by the way, yung flicker niya doon para regardless, meron silang -1. Kasi yun yung gusto mo lagi, merong trade. Ganun din yung ginawa ng Echo kanina, kaya hindi din nakapag-lord yung Smart Omega. Speaking of Lord ay nasa may bandang ibaba. Kailangang hawakan ng Smart Omega yung pananatili nila dito sa Barangay Hall na kanilang pinupuntahan. Ang Echo naman ngayon, re-respeto muna sila. Alam nila yung potential ng damage ng Smart Omega, especially Ukir. Sumasakit na rin yung mga Star Shatter niya. And si Jom, yan yung ticking time bomb nila na pagpasok ng mga 16 minutes above. Talagang mapupunit at pupunit niya with the true damage na meron siya. Yes, mapapatanong nga lang din tayo ngayon kung yung pagdidikit-dikit o pagpepwesto, pagbabantay dito sa kanilang mga damage dealers ay magiging sobrang effective pa ba ngayon na ang dami ng surprise Mahirap plays. Ang hirap na yata kasi yun yung kauna-unahan yatang final slash shot diversion combo na nakita natin at ang dami na agad nawala o nabura. Parang nahigop talaga, ramdam na ramdam mo sa effects nung skill ba. May Ramdam sound mo effects na rin si Burrito. Parang gumana pa siya. Pero yun yung mahirap ngayon for Smart Omega kasi sinabi natin kanina, di ba, meron silang triangle formation. Ngayon, mabilis na rin yung cooldown ng mga skills nung Louie. So, kailangan mabilis nila as much as possible kung pwedeng harangin yung minion wave bago. Pero, sinong haharap? Si Andorio. Kaso binibigyan na rin si Andorio. Yeah. No, ngayon, medyo nag-deteriorate yung pwedeng front line ng Omega. So, kailangan nila dito makakuha at least isa, which is makakomplement naman dito nung kanilang Kaja. But definitely for Echo, kahit sino pumasok, kahit si JP or si Sanford, basta may follow-up damage, Yun nga. kaya na makakuha ng kill. Pero maiba tayo. Nakita nyo kanina yung
image dito sa may bandang ibaba, Oo. nakalagay kung gaano karami yung tumatamang ano tawag dito, Star Star Shatter. Shatter. Mula dito kay Ukir, nasa 30%. Pero not bad kung iisipin mo na ganito ka-explosive Oo. ang Echo, ganito kabilis kumilos, tumatama pa rin yung kanyang mga Star Oo. Shatter. Pero ano na nga ba ang mga kailangan nating matyagan pagdating sa item dito, Ate Shans? Meron na Malefic Roar, yung CC, para naman dito sa Echo, meron na Holy Crystal. So parang kahit isang higup lang to eh. Aray. Maaray na talaga. And Oh. by the way, meron sila dito pwede sila mag-diversion play tapos diretso Winter Truncheon si Sanji if ever. So, actually, vice versa. Kung siya man yung targetin, pwede siyang after nun, kung hindi ma-burst agad. Kasi Pagtakas. wala namang burst eh. Yun yung ano doon. Yes. Scaling, yes, yung Novaria, pero hindi siya burst unlike a Lugi. So, mataas yung chance, yes, kagaya na sinabi ni Burrito na pantakas. So, Winter Truncheon kailangan ma-proc. Ngayon, papansinin natin ng Echo. Pinapanatili nila yung paghawak dito sa Lord na ito. Actually, kahit mag-isa si KRTC, kaya niya tunawin itong Lord na ito eh. Kaya lang problema, kailangan hanapin ng Omega Naku. kung saan nagtatagong damo ang Echo. Kumbaga, may laro na sila dito, may minigame Oo, pa eh. sila. Oh. Hanapin ang Echo, hanapin ang Orca. Ito pa pala, speaking of Winter Truncheon, alam mo pwede nga rin yung gusto na nilang tumakas, yung talagang delikado na. Winter Truncheon habang naka-diversion. Oo, yun nga. Pwede niyang, alis tayo dito. Oo, mabilis na pag-iskapo lang, di ba? Parang yung concept pag may alis, pag nag-ulti, parang ganun Okay. yung pwedeng gawin. By the way, ito yung sinasabi natin struggle in terms of frontliner sa Omega. Kailangan may makahanap dito sa likod. Kaso scattered din kasi yung pwesto ng ng Echo. Medyo Oo. mahirap kay Atoy R Yeah. Actually. na dumire-diretso lang. Tsaka pagka nagsama sila, medyo kakabahan ka na kasi may Aray. potential na magte-teleport na lang sila. Katulad na lamang Ayan na. yan. Oo, meron lang yatang isa na ite-teleport dito sa Ayun likod, na. which is si Sanford, at mukhang sisimula na kayo laban. Sinabi na nga niya, Ay! agad ang kanyang Thunderclap. Tapos na doon na, makikita muli natin yung final slash. Sa Sanford! Higo play. Pero si Sanford ay mawawala na. Medyo nasusustain ni Antonio. Ibinamit o nagamit na rin yung Abraser's Wrath. So kahit pa paano, nararamdaman na natin yung unat din na na-invest ng Smart Omega. 1-for-1, mga XP laners lang ang tumumba sa magkabilang kupunan na ito. 2.5k gold lead para sa Echo, pero lamang pa rin sila in terms of map control. Ano ang gagawin ng Smart Omega para maidikit ito? Mark, kailangan sabihin natin na kailangan niyang hanapin yung rightest target dito, which is si Sanji and si Benny. Kaya lang ang problema, hindi nagpapakita itong dalawang to Oo, eh. lagi nakatago doon sa may sa mga bushes. So, Yeah. para dito kay Mark, kahit nga si or actually pwedeng si KRTC ilayo, tapos yung tipong konting-konti lang retry na Oo. para makakakuha sila. Napakasakit, Holy Crystal, ito ba yun? In action, pero yung final slash hindi na inaikasa. Dropping! Hindi pinagsakan pa ng Appraiser Strat at mukhang nawala na nga ng tuluyan. Pero yung Lord medyo Tunaw! reset si Mark, nawala na rin yung immortality. At mukhang hindi na patatakasin, pero makaka-dash out. Ryota nandito na rin, Circle Curtain Ball. Vengeance! At napakasakit na rin ang kanyang naibabato, pero nandito na yung Winter Truncheon. Flicker, ginamit na rin dito ni Sanji na buhay pa siya. At yung Thunderclap sa may Kalmot, mukhang sasapat para pataparin siya. At yung Lord ang makakakuha. Mukhang si Antonio pa rin para sa barangay. At doon naman sa taas yung Bagyo, iba yata yung binabalak niya. Ako pinadala dito yung Bagyo, Benny Cutie, target Aray! lang yung Torre, pero tinatamaan siya ng trophy na damage mula dito kay Benny Cutie. Crucial Lord take para sa Smart Omega. Oo, and for Echo, talagang alam nila nung moment na yun na okay, para mahirap yata mag-hold pagdating sa teamfight. So, si Benny Cutie po na lang sa taas para regardless, nakaangat yung minion wave nila. Kailangan na dumepensa ng Omega. But still for Omega, kudos sa kanilang formation pagdating doon sa teamfight at mabilis yung pag-backup by the way ni Ryota. Parang siya na lang kasi nga agaw ng attention dito nung Masha din na parang ako na lang, wag na yung mga ibang mga players para nagkakaroon ng space dito si Jome for the free hit. Ayun na naman. Ano naman yung diversion? Ayan na naman! Medyo nakakabahan na talaga kasi si Jom kitang-kita. Pero makaka-purify, makaka-out nga lang ba dahil nahigop pa din. Very cutie doon sa likod. Tinatarget nga lang ni Antonio. Kaso makakain ng Detona's Wake Up at nawawalan ng immortality. At ngayon, mukhang magtatagumpay ang mga nag-TP. Iisa-isa niya ata sila dito. Echo, 3-man down para Smart Omega. Kailangan kumapit ng barangay. Ito na ba ang pagsugod ng Echo? Papasok na nga ang mga Orca sa base ng Smart Omega. At may final slash sa may higop play pang natitira. Si Ryota na lang ang mag-isa pero yung minions na-clear naman. Kahit Wow! pa paano. Grabe! Hinawakan yung catapult. Ryota dito mukhang bubuhusan na naman ng skills at mukhang itatry na lang niya i-hold yung minions. Pinapalayo niya talaga! Hindi niya hayaan na matapos basta-basta. Pero ang sabi ng Echo,
Grabe! Paunang bungad ng Echo. Sabi ko na sa'yo, pag weak fight talagang pasabog kung pasabog. Oo, ang ganda ng laban na gusto ko lang sabihin ng moment na yun kahit sa may dulo. Even yung ginagawa ni Ryota, alam mo eh. Kung nagkataon lang na, kasi 19 seconds yung carry nila. Pero grabe yung delay niya. Parang ilang seconds yun bago niya na-delay. Pero kudos of course. And ang ganda ng ginawa nung Echo nung moment na yun. Talagang pinilit na hindi, i-team fight na natin to. Yun yung mahirap kapag yung displacement ng skill ng isang hero ay sobrang layo na parang bulaga. So, Bulaga moments talaga yun, promise. sobrang unexpected kasi no, ng mga Louis play, ng mga diversion play na ginagawa dito ng Echo. At saka parang nung pagkalapag ng diversion, parang tara na, ready Oo, na. laban na. Labang kagad eh. Wala nang buwelo. Tsaka mas naging mataas yung effectivity niya kasi isang hero, which is yung Masha, patakbo din. Oo. So parang pagkadating doon, parang ready. Pag set, Ready, set. pagkalawas go, Ting! parang ganun yung nangyari. Yeah, kakaiba itong game number 1 at lumaso na naman ang Louis Arlon Grabe. combo dito sa MPL Season 13 nananatiling 100%. Oh. Pero si Sanji ang ating MVP. Hindi ko na talaga alam kung paano ang mindset ng mga Louis users. Grabe. Even for Sanji. Take note by the way, lahat ng mga positioning ni Sanji doon sa mga very crucial na diversion play is on the same bush. Very memorable din yan sa ibang mga players internationally. But yeah, Sanji ang ating MVP para sa laban na to. So with the Enchanted Talisman and even the Lightning Truncheon, talagang yung mga paghigop niya din and talagang kino-compliment niya dito yung mga final slash ni JP. Parang meron silang connection every time kasi talagang may hatid lang. Kasi medyo mahirap. I know for some medyo nahihirapan kung paano ipapatama yung mga skills. Pero it takes you a lot of, sabihin na natin, pagkakalculate kung paano ang mangyayari at para tumama yung mga skills. So, came 7 minutes ng ating laban. Actually, makikita natin parang nagja-juggle lang yung dalawang teams natin. It was 100 gold lead, tapos biglang 200 gold lead. Ang pinaka nagmamatter is kung sino at alin yung nakukuha na kill every team fight. So, ito yung moment na sinabi natin na ginamit pa ni Carl Tizzy, yung kanyang Detona's Welcome, para konti ma-delay yung team fight at hindi siya makuha at hindi makapag-target ng iba. Kaya, Echo yung pumabor doon sa team fight na yan. Ito yung dalawang nakakill si Sanford. Sino ba ang pwedeng targetin? Tapos maghahanap siya na pwedeng takbuhan. Actually, nung moment na yun, even yung flicker, sabi niya, okay, nakita ko na si Jom, medyo squishy na hero, why not? So, isa yun sa mga dahilan kung bakit sorbang laking threat at sumakto siya sa Infinix Key to Victory number 2 na kumuha ng playmaking hero for Sanford. Pero yung ginamit dito kay Sanford is yung playmaking niya is yung diretso kill kasi -1 na agad pagdating sa teamfight kasi 4 protect to 1 yung kanilang pinaka-strategy. So ito yung battle natin. Actually, it was Andoryu during this moment na makakakuha ng Lord. Pero yung mga bulagaan na sabihin na natin engagements and even initiations from Echo ang talagang naging isa sa mga reason. Actually, nung moment na yun, nung moment na talagang maganda, pero nag-flicker kasi si Okir. Tapos nagkaroon ulit ng another HP bar si Sanford nung moment na yon. So, series of, sabihin na natin, unfortunate events for Omega, but for Echo, alam kasi nila yung strength pagdating doon sa positioning sa mga team fights. So, may kita natin dito, naka-weakness finder din si Benny Cutie at alam naman natin ang sakit ng isang Nathan. Alam na natin yung pwede niyang ibigay sa moment na yan. And even on these statistics, talagang nag-juggle lang yan dalawang teams natin. Even on the Brave Smite para dito sa ibang mga players or lalong-lalo na kay Ryota. Kaya isa din siya sa mga naging reason kaya naging mas matagal yung ibang mga team fights dito against Echo. So in terms of itemization, meron din Twilight Armor si Carl Tizzy para yung pitik nung Star Shatter nung isang Novaria ay dire-diretso na niya or sasalin niya na lahat or other skills din na magagaling dito from Smart Omega. So, now come all the team fights. Skill participation, by the way, para kay Sanford ay 73% considering that this is an XP laner. So, saktong-sakto talaga dun sa kailangan niyang gawin as a mashup player. And XP lane, most of the time nakikita natin initiator with a crop control. But it was a different story. But you also have to take note na nag-complement nga dito yung diversion from Sanji, even yung pasok from JP. Kaya naman kung mapapansin natin ang ating carry for that game is Sanford because of the continuous damage that he dealt
against the players of Smart Omega. And titignan natin dito for the rotation. Actually, for JP talaga nakafocus lang siya on giving space and giving yung pinaka-initiation na kailangan ng Echo. Kasi parang siya yung nagsisimula. Actually, regardless, parang ang initiation niya is kahit hindi talaga yung initiation like Final Slash. Kasi most of the time, parang sinasabi natin pag Arlot, Final Slash ang aabangan. Pero isa sa mga naging reasons din kaya naging madali para dito kay Sammy na magbitaw ng kanyang mga skills is because wala na yung Divine Judgment na by the way nasa luna ni JP. So tuloy-tuloy lang Yeah. talaga siya na Yun nga.